Hindi, alam po ninyo, Kasaldi, hindi maalis yung pagdududa ng tao. Oo, Kanina naman, Kasaldi, kahit sabihin nila ako'y bubo. Ngayon, mapakinggan nila. Kanina dati, di ba yung mga ballot box ng Comelec, puro gray yan? Mulat-mula pa noon ang kulay. Eh ngayon, bakit puro yellow na yung dinadala nila sa sa PICC? Talaga? Hindi yung kala nila mga Pilipino yung mga galing mangkon dyan. Nagkukuhan, baka pag-isip ng... Color coding, ha? Oo, dapat sana, para naman kung intelligent sana ang Comelec. Dapat sana kasi may mga banner ang mga mga kandidato. May mga kulay, ano? May orange, Dapat, may yellow. dapat ginawa nilang rainbow, ano? Kung ginawa na lang sanang itim, itim. di wala na sanang, may itim pa rin sinoy na yan, gray. Hindi, rainbow. Lahat na lang ng kulay. Lahat ng kulay. Paano sulo uniforme namin. Solo yellow. Ay kaya, tignan mo ka talaga, parang loko-loko rin itong Comelec kung minsan, Parang gumagawa sila ng para masilipan sila. Mapupuna sila. Ay saka, kaya tignan natin ako, kung sinoy talagang manalo, susuportahan ko. Susuportahan natin. Good. Tama. Gusto natin na yung pagbabago po. Tama yan. Yan lang po, thank you. Maraming salamat ka, Freddy Santos, ano? Thank you, Freddy. Okay okay lang yun, ano? Sabi niya. Okay, no? Okay, pasukin naman natin si Mr. Oladin ng Quezon City. Sir Oladin, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Kasaldi, sa bisita mo. Apo. Pwede mo. Tungkol dun sa nangyaring eleksyon, pagamat ako'y hindi bumoto kay Noy. Pagamat ang dami kong kaibigan, puro Noy. At ang totoo, yung tawag ko sa yung isang araw, yung sinasabi ni Noy sa kanyang mga info commercial, yung lalabanan ng corruption, yun ang malaking nagdala sa kanya Alam mo, yung daang matweed. Galit sa mga Pilipino, sa mga magnanakaw. Yung daang matweed niya, no? Oo, dahil kita mo galit na galit ang mga Pilipino sa magnanakaw. Ganun din ang nangyari doon, kaya nagkaroon ng sinasabing people power. Kaya nilalagay si Marcos sa Guinness Book of World Record, talagang galit na galit ang Pilipino, na-realize nila. Meron dami ninakaw, meron daw ilgatin yan. Kaya ngayon, nire-recommenda ng PCGD, pag-usapan na yan. At mapakinabangan ng Pilipino. Siyempre, kung magkakasundo sila, hindi nila makuha, siyempre, susunod din sila doon sa nagtatago. At kung mangyayari yan, alam mo naman, back to square one. Parang labanan ulit yan ng Marcos at Aquino. Natatandaan ko si Mr. Ninoy, nung si Senator Benigno Aquino, nung nabubuhay pa, bakit daw siya makikipagkasundo sa isang gobyernong korap? Kaya ang tawag na, yung tinatawag na Ku Klux Klan, KKK ni Marcos, Ku Klux Klan ang tawag na dun sana, ang nakikita kong magandang pasimula nung pumunta si Bongbong Marcos at saka si Amy Marcos dun sa viewing sa katedral ng kanyang nanay at tinanggap naman. At kung magagawa ni Noynoy Aquino at lalo na dito sa mga hindi naman pinalad na mga lumaban magkakasundo-sundo sila, napakalaking bagay po yung mga Pilipino magkaisa para labanan yung minimiti ni engineer, yung poverty. And ako naman po, yung pinakakalagayan ng poor, yung sinasabing poor, alam mo, yan ang tinatangkilik ng Diyos kasi yung mga walang kwenta at walang kabagay-bagay at yung mga mabababa sa lipunan, ipinipili ng Diyos yan para hiyain yung mga makapangyarihan at mayaman. Pero hindi ko sinasabing yung mahirap na sumusunod sa Diyos ang sinasabi ko. Kasi dalawang klase rin ang mahirap May mahirap na sumusuway. At merong nagtuturo ng salita ng Diyos sa interest nila na pupunta, hindi ho talaga sa pagsunod sa Diyos kaya naghihirap. Dahil maliwanag po sa Biblia, marami pong Israel, sa panahon ng Israel, hindi na sila sumusunod sa Diyos
Kaya po sila nawala ng bansa, na nakain po sila ng Babylonia. Talagang nilusog sila, sinira ang templo at lahat. At kung nakabalik man sila, giniba sila ulit. Kasi nagpapatuloy ang kasalanan nila na hindi sila Okay. sa Diyos, bagamat alam nila ang batas. Okay. Salamat po, Kasaldi. Okay, maraming salamat po, Mr. Oladin ng Quezon City. Yeah, tama yung sabi niya na yung tungkol doon sa mga kwan. Kailangan magkasundo-sundo. Aha. Di ba? Na tama nga naman, no? Dahil sinimulan na ni Marcos at saka ni na Amy, ni na Bongbong, na nung mamatay si Cory, sumilip doon sa puntod, ano? Aha. So, siguro, tama yung sabi nga ni Kaula din, ano? Na sana'y maging simula ito ng pagkasundo-sundo, no? Dahil may posibilidad naman, engineer, no? Dahil unang-una, makita mo, yung mga natalong kandidato ngayon, hindi na sumisigaw ng dinaya sila, kundi nag-concede sila. Oo. Isa bang magandang pangitain yun para sa Pilipinas? Oo, yung magandang nangyari ngayon dahil in the past, karamihan dyan puro protesta, Puro dinaya. recount ng balota ang gusto nila mangyari. Ayaw nilang tanggapin na natalo sila. Itong nakarang election, mukhang natuto na ng maganda asal ang mga ibang politician na talagang natalo sila. Hindi na nila pinahaba yung istorya. At yan, nung sinasabi ni Kaolid ngayon, na sana magkasundo, makikita natin na ito yung parang makikita nating parang trend na talagang magkakasundo na nga sila, di ba? Aha. Dahil nag-consent, di ba? Okay. Oy, ang kaibigan naman natin, si Albert Ong. Albert, magandang gabi sa'yo. Albert? Hello, Kasaldi. Yes. Magandang gabi, Kasaldi. Kasama ko si Engineer Art. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa number 1 program ng DCRG. Okay, thank you. Oo. Kasaldi, magkomentaryo lang ako, Kasaldi. Sige. Manawagan na rin tayo sa ating kumilik na mayroon kasing problema ang Antique, Kasaldi. Aha. Hindi natin alam na matagal nang tapos ang ibang mga lugar, no? Na napaklaim na yung mga kandidatong nananalo. Pero dito pala sa Antique, Kasaldi, may problema hanggang ngayon. Nandiyan ka ba sa Antique ngayon? Oo, hanggang ngayon, Kasaldi. Pero yun mo, Kasaldi, hindi pa nila mapupulim ang kanilang mga kandidato, lalong-lalo na yung mga tumakbong congressman. Bakit? Yun nga ang hindi natin malaman, Kasaldi, kung sino talaga nananalo. Ngayon, bilang concerned citizen, Kasaldi, alam mo naman, bilang sa API tayo, ang gusto natin mangyari, Kasaldi, kasi ang panawagan ng mga tao ron, na dapat i-proclaim na ng kumilik, Tama. kung nanalo si Perez nang i-proclaim. Ngayon, kung si Javier ang nanalo, yung incumbent, yung anak ng tumakbong gobernador ngayon, i-proclaim nila, di ba? Tama. At sana, Kasaldi, kung nanalo man ito si Villaflor, i-proclaim na rin nila at wala nang dyan sa salungat. Tama. Yan ang panawagan natin sa kumilik na ayusin nila itong problema na to kasi Antique. nangyayari ito, Kasaldi, kagaya nung kay Tinga at saka kay Cayetano. Cayetano. Tatandaan natin kasi dito magpupos ng yung para maipakita na at yung mga taong bayan ng Antique makasiguro na sila kung sino talaga yung nananalo at mamumuno sa kanila. Tama. So yan ang panawagan natin, Kasaldi. At live tayo dito ngayon sa Cubao, Kasaldi. Nakausap natin yung mga citizen nga, Kasaldi. Okay. Oo. Okay, thank you. Kasaldi, thank you so much. At magkita-kita tayo sa Mandi. Okay, thank you very much, Albert. Kasaldi, thank you. Okay, no? Ayan, si Albert, no, may panawagan sa Comelec na dapat ayusin na nga naman yung sa Antique. Oo nga, dapat na naman. Kasi maganda na ang resulta, dapat wag nang mabahiran ng ano pa mang gulo itong nangyaring eleksyon, di ba, engineer? Okay, meron ito, may concern yata si ito, engineer, no? 0919-691-7734. Ang sabi niya, Casaldi tell engineer to be slow to phantom dictatorship. Baka ipatapon siya pabalik sa US for direct accusation niya kay phantom dictatorship. As we all know, he is very powerful compared to engineer. Baka ano ba? Mukhang kilala nila si Phantom, ako hindi ko kilala. Sino ba? Hindi, tama yung sinabi niya. Very powerful siya.